Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Huwag na huwag kang gagawa ng kalukuhan dito sa La Union, Leon. Nakakahiya sa mga Sullivan. Iginagalang sila sa lugar na ito. Bili ng daddy niya habang nasa planta sila ng Aguas Distillery dito sa La Union. Siya ang nagdesisyon na tuluyan ng manatili dito para makaiwas sa mga kaibigan na nagpahamak sa kanya at para na rin makalimutan niya ang nangyari. Malaking pangalan din naman ang Aguas at Alonte Bernard. At huwag mong kalilimutan na mabuting taong anak mo. Pagtatanggol naman ng mami niya sa kanya. I know love, pero lalaki yan. Minsan ay nadadala rin sa kapusukan. Huwag kayong mag-alala, Dad, Ma'am. Hindi na ako lalapit sa kahit sinong babae. Nalalandi sa akin. Tama yan. Build your character. Be a better man. Tinapik ng daddy niya ang balikat niya. I am so proud of you. Sa kabila ng lahat na nangyari, alam ko namang hindi mo intensyon ang manakit anak. Hindi naman kita pinipigil ang magkagusto. Malabo ring mangyari na walang magkagusto sa'yo. Pagtapak mo pa lang sa building noong una kitang dalhin dito, ay hindi na mabilang sa daliri ang mga nakatitig sa'yo. Hindi ko maintindihan kung inilalayo mo ang anak mo sa mga babae o binibigyan mo pa ng kumpiyansa. Naiiling na wika naman ng mami niya sa daddy niya. Gusto ko rin namang ma-enjoy ng anak mo ang kabataan niya. Hindi porket dumaan siya sa pagsubok, titigil na siyang maging masaya. Love is the most wonderful feelings in the world as long as you're giving it to the right woman. Let him explore. Take a risk. Basta yung mga tamang edad na. Huwag kang makikipagrelasyon sa wala pang hustong gulang. Probinsya pa naman to. Mas konserbatibo ang mga tao dito. Napakahaba ng litanya mo, Dad. But thank you. Your words meant a lot. Niyakap niya sandali ang ama. At ako? Wala ba akong sinabing mabuti? Siyempre marami. Yumakap rin siya sa mami niya, pero mas mahigpit. Palagi ka mag-iingat dito, ha? I will, Mommy. And I will visit you often in the Manila. Are you sure about your decision? Muling tanong ng ina. Hindi pa yata ako sanay na buwanan na lang kitang makikita, anak. Mas makakapag-concentrate siya sa trabaho kung full-time na siya dito, love. Awat naman ng daddy niya sa mami niya. Nag-meeting sila para sa magiging papel niya sa kumpanya. Kasama ang business partners ng daddy niya na si Rafael at Albert Sullivan. Naikondisyon na niya ang sarili na kasama na siya sa mamamahala ng kumpanya, kaya't hindi na siya masyadong nalulungkot pa. Mula sa meeting roon ay tanaw niya ang labas ng planta. Maraming tauhan ang nagsisiuwian na dahil alas 5 na ng hapon. Napakunot ang noo niya na makita ang paparating na sports car. Suwabe ang pagkakapark nito sa masikip na espasyo sa pagitan ng 4x4 pickup at ang SUV ng daddy niya. At nang bumaba ang dalagang driver nito, ay literal na pangangasiya sa gulat. Carla Sullivan. Bakit nga ba magtatanong pa siya kung sino ang pwedeng magmay-ari ng sports car na dumating ngayon? Hindi ito dalaga. Mas angkop sabihing dalagita ito. Her skin was a combination of tan and fair complexion. Marahil ay maputi talaga ito, pero mas madalas lang bilad sa araw. Sumasayaw ang abot balikat lang nitong buhok sa paglalakad. Pati na rin ang pag-indak ng balakang nito. Agad niyang inalis ang tingin nang pumasok muli ang daddy niya sa meeting room. Hindi siya dapat makaramdam ng atraksyon sa kahit kaninong batang babae, lalo na sa isang spoiled brat na ito. Ilang beses na niyang nakadaupang palad ang dalagita. Kapag may okasyon sa pamilya Sullivan, ay naroroon sila ng mami at daddy niya. Noong katatapos lang ng birthday party ni Carlos Sullivan, ay niyaya pa siya nitong magsayaw. Pero hindi,
he won't fall in the trap of the teenager again. Bukod sa nagkapubya na siya, tiyak na hindi rin magugustuhan ng Uncle Rafael niya kapag nalamang may gusto siya sa anak nito. Let's go, son. Nagyayaya ng dinner ang Uncle Rafael mo. Paglabas nila sa meeting room, ay naroon na ang dalagita sa tabi ng Papa Rafael nito. Iniiwas niya ang tingin para ipakita na hindi siya interesado dito. Tahimik lang siya kahit ilang beses siya nitong kinukulit na makipagkwentuhan. Mula noon hanggang magdalaga ito, ay nagpakita siya ng kawalan ng interes dito. He wanted to consider himself as her big brother. Sa kabila ng ganoong pagtrato, ay palaging inilalapit pa rin ni Carla ang sarili sa kanya. Naging sekretarya pa ito ni Rafael para mapalapit silang lalo na mas nagpahirap sa kanya. Bakit ba ayaw mong maniwala na magiging boyfriend ko si Leon? Napakunot ang noo niya sa narinig. Nakaawang ang pintuan ng opisina ni Rafael Sullivan, pero wala ito, sa halip ay anak nito ang naabutan niya. Pero may kausap ito sa telepono, kaya't hindi ito aware na may tao na sa paligid. Umalis si Papa, nagpaiwan ako dahil tatapusin ko ang report na hinihingi niya. Kay Leon ako magpapahatid sa bahay. I'm telling you, friend, ngayong gabi ay mahahalikan ko na ang mailap na Leon na yon. Sandaling katahimikan ang namayani dahil nakikinig ito sa kausap sa kabilang linya. Lihim naman siyang napangiti. Kung may lihim na binabalak si Carla sa kanya, ay titiyakin niyang mabibigo ito. Ang totoo'y kinaaliwan niya ang tila aso't pusa nila pag-uusap na madalas, at hindi man niya aminin, kinikilig siya sa atensyon na ibinibigay nito. Kung sana'y hindi ito ganoong kabata para ligawan. Kapag hinalikan ako, kami na ibig sabihin, hindi na siya makakawala. At yang Sofia na yan, sus, hindi na siya makakalapit kay Leon. Ipapatanggal ko siya kay Papa kapag inago pa niya sa akin si Leon. Lalong naningkit naman ang mga mata niya sa power tripping ng attitude ni Carla. Ang Sofia na tinutukoy nito ay isa sa mga binibigyan niya ng atensyon ngayon para ipakita na wala siyang panahon sa mas bata sa kanya. At si Sofia naman ay kilala na sa planta na nakarelasyon na halos lahat ng supervisor doon. Pagdating ng 7:00 ay nagplano na siya kung paano mapapahiya si Carla sa plano nitong mahalikan siya. Nang makita niya itong papunta na sa parking lot, ay nilandi niya ng husto si Sofia. Noong una ay nasisihan siya sa kaisipang nanunood si Carla sa kanila na nagkukubli lang sa poste roon. He made it appear that he was head over heels in love with Sofia. He exaggerated his words against Carla until he realized he went over the line. Nakita niya sa unang pagkakataon na totoong nasaktan ang dalagita, na totoo pala ang damdamin nito sa kanya. Noong una akala niya ay makaka-recover si Carla sa nangyaring iyon. Nalilipas din ang galit nito at muli ring magpapapansin sa kanya. Pero iba na ang nangyari. 1 linggo lang itong pumapasok sa opisina ng papa nito. Galit na ito nang sinubukan niyang lapitan. Pagkatapos ay hindi na ito muling nasilaya roon. Makalipas din ang 1 buwan, nabalitaan niyang sa Maynila na ito nagpatuloy ng pag-aaral. Inubos niya ang whiskey sa baso, saka nagsali ng kalahati pa. Tuwing babalikan niya ang nakaraan nila ni Carla, ay gusto niyang suntukin ang sarili. May palagay siya ang dahilan kung bakit papalit-palit ito ng karelasyon ngayon, na ang turing nito sa pag-ibig ay laro lang, at ang intimate ay pangkaraniwan lang sa isang babae at lalaki, at wala nang halaga para rito. You don't like young virgin women like me? Fine, I play your games with other men. At hayaan nating maging estranghero tayo sa isa't isa. Hindi na niya alam kung paano itatama ang pagkakamali ngayon. Abot langit na yata ang galit sa kanya ng dalaga. Tinutuo nito ang sinabing magiging estranghero na sila sa isa't isa. Bakit umiinom ka dito mag-isa? Tanong naman ni Red nang puntahan siya nito sa veranda. Nagpapahangin lang. Sasama ka ba sa liga ng basketball bukas? May ipapakilala ulit ako sa iyong ibang chicks. Baka yun magustuhan mo na. Isang pagak na tawa naman ang pinakawalan niya.
Palagi siya nitong inirereto sa kani-kanino. Wala itong idea na ang kakambal nito ang laman ng puso niya. Pas muna ako, maraming trabaho sa opisina. Balita ko papasok na ulit si Carla sa kumpanya ha. Sigurado na ba? Baka magbago ang isip niya. May tumawag na overseas kanina sa kapatid mo, pinababalik sa Paris. Hindi na siya pababalikin ni Papa kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan eh. Dapat hindi na kasi siya pumunta doon eh. Para namang hindi mo kilala ang kapatid kong yan. Kung anong maisipang gawin, hindi magpapapigil. Ikaw, hindi mo ba gustong manirahan sa ibang bansa? Bakit pa? Maayos naman na ang buhay namin dito sa La Union. Isa pa, sino ang mamamahala ng bukid kung aalis ako? Sana ganun din ang sister mo, no? Marami naman siyang pwedeng paglaanan ng oras dito. Ayaw mong umalis siya? Nanunodyo ang mga tingin nito na hindi niya maikaila ang damdamin. Isang pigil ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Naisip ko lang naman, mas masaya kasi si Lolo Carlos kapag nandito ang kapatid mo. May gusto ka ba sa kakambal ko? Hindi pa awat nitong tanong sa kanya. Hindi siya makasagot kaya katakot-takot na pambubuska ang inabot niya kay Red. I didn't say yes. Depensa naman niya rito. Alam niya kung paano magpikunan ang magkambal. Tiyak na lalong maiinis si Carla sa kanya kapag hindi ito tinigilan ni Red. The truth was all over your face, Leon. Since when? Aakyat na ako. Pumasok ka na rin, gabi na. Iwas niyang wika sa katumayo na, dala ang basong wala ng laman. Kaya pala wala kang interes sa mga babaeng ipinapakilala ko eh. Pahabol nitong wika na gusto niyang magtago sa silid niya. Sa lakas ng boses ni Red at sa katahimikan ng buong mansyon ay maririnig ang lahat ng sigaw nito. Maagang nagising si Leon kinabukasan para sumunod kay Red sa bukid. Pinag-aaralan niya ang teknik sa malagong ani ng mais at palay na sagana sa Hacienda Sullivan. Mataba rin ang lupang pag-aari ng mga Capistrano Leon. Ang karugtong niyon ay mahabang karagatan at kabundukan. Wika ni Rafael na nauna na sa bukid kanina pa. Inihanda na ho ng tauhan niya ang mga papeles para sa pagbili ko ng lupa. Sana nga lang ay mapalago ko ang lupaing yon, kagaya nito. Gusto ko rin hong magkaroon ng mga alagang tupa at baka katulad ng farm nila Uncle Duncan sa Batangas. Makakarating ka din doon. Ilang taon ring dumaan sa krisis ang hacienda bago naging matagumpay ang pag-ani nito. Kung walang pera si Papa, baka hindi na kami makabangon sa pagkalugi noon. Kaya nga ho kailan ko munang pag-aralan ang pagpapatakbo ng isang hacienda. Baka mapahilang ako kina Mami at sa inyo. Isa rin sa susi ng pagpapalago ng lupaing ganito ay ang matatapat na tauhan, Leon. Huwag ka mag-alala dahil marami tayong kababayan na bukod sa masisipag, may malasakit sa lupang sinasakahan nila. Bibilhin mo ang lupain ng mga Capistrano? Sabat naman ni Red sa kanina ay nakakubli sa nagtataasang maisan. Nasa negosasyon pa lang kami, pero sana nga. Siguro balak mo na mag-asawa, no? Malapit ka nang tumungtong ng 30 eh. Pilit niyang pinigilan ang ngiti dahil naroon si Rafael. But knowing Red, hindi ito magpapaawat. Pa, papayag ka bang ito ang mapangasawa ni Carla? Kung magkakamabutihan sila ng kakambal mo, bakit naman hindi? Yun naman pala eh. Tinapik ni Red ang balikat niya. Boto naman pala si Papa sa'yo. I still have to prove myself to the whole family. Seryoso namang sagot niya rito. Ipakita ang malinis niyang intensyon sa mga ito. Hindi na kailangan. Pakasalan mo na ng magtinuna. Ikaw rin naman ang gusto ko para kay Carla. Bakit naman nasama ang pangalan ko dyan? Napalingon silang lahat nang magsalita naman si Carla mula sa likod ni Rafael. May dala itong basket na may laman ng mga gulay. Gusto ka raw pakasalan ni Leon. Arranged marriage? No way. Tara na pa. Gusto kong mag-swimming sa pool habang maaga pa. Kakausapin ko sila mang tani ngayon. May ipapagawa pa akong greenhouse. Sumabay ka na kay Leon dahil maaga siya dapat sa opisina ngayon.
Isasama ka na rin sa planta dahil may meeting tayo mamaya. Pa, I haven't decided yet. Kailan ka pa magdidesisyon? I'm telling you, Carla, hindi ka na babalik sa Paris dahil pinagbigyan ka na namin ng mama mo. Ipakasal mo na kasi kay Leon pa. Will you shut up? Angil naman ito sa kakambal. Tama na yan, Red. Magpipikunan na naman kayong dalawa ng kapatid mo. Bakit hindi mo na lang pinatune up ang kotse? Itinirka ko sa gitna ng kalsada kahapon. Malay ko ba dun? Bihira ko namang gamitin yun dahil nandito lang ako sa bukid. You're so irresponsible. Irresponsible? Nagpapatakbo ako ng hasyenda, paano ako naging irresponsable? Sagot naman ni Red dito. Baka ikaw, pumunta ka sa Paris tapos iniwan mo lahat ng responsibilidad dito. Red, warning naman ni Rafaela sa pagsasagutan ng magkambal. Di ba dapat ikaw ang namamahala dito sa hasyenda? Ikaw ang mas na-train ni Lolo eh. I had to leave. Dahil gusto mong maging modelo? Paano naman ang gusto kong maging abogado? Ang usapan natin, ako ang luluwas sa Manila, hindi ba? Gusto mong maging abogado? Hindi niya alam kung bakit nagulat si Rafael at napakunot ang noo sa anak. That was a year ago, Papa. Mahinang sagot naman ni Red. Maglilibot pa ako sa kabila. Mauna na kayo sa bahay. Red, hindi pinansin ni Red ang pagtawag ni Carla. Sandaling katahimikan naman ang namayanin na maiwan silang tatlo. May palagay siyang gustong kausapin ni Rafael ang anak na lalaki, kaya't nagpaalam siyang mauuna na. Shall we? Tanong niya kay Carla. Suminyas naman si Rafael sa anak na sumama na sa kanya. Tahimik namang sumakay si Carla sa sasakyan. Sa loob ng ilang sandali ay hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Pakiramdam niya ay bahagi ng pagkabigo ni Red sa pangarap nitong maging abogado ay kasalanan niya. Siya ang dahilan kung bakit umalis si Carla sa La Union. Magpapagawa ka ng treehouse? Tanong niya sa dalaga habang nagmamaneho ito. Gusto kong magtanim ng litos o kaya naman kalis sa mga susunod na araw. Noon pa namin balak ni Lolo, pero hindi na natuloy dahil umalis na ako ron. Noon pa? Sayang pala ang panahon. Sana isa na kayo sa mga supplier ngayon. It's okay. There's a time for everything. Baka hindi pa napapanahon na maging supplier kami. Noong mga panahon na yon. May supplier ka ng seedlings? Wala pa. Plano pa lang naman. Kararating ko pa lang. Hindi ko gustong mapagod ka agad sa maraming trabaho. Okay lang bang tumulong ako? Tumulong saan? Sa greenhouse project mo. I plan to buy Mr. Capistrano property. Gusto ko ring subukan kung may swerte nga ako sa pamamalaka ng hasyenda. Si Papa ang hingan mo ng advice dahil matagal akong nawala, Leon. Nakalimutan ko na yung iba. Marami na akong natutunan sa Papa at Lolo mo. 1 taon na akong sumasama sa kanila sa bukid. Kaya ka ba tumira dito sa hasyenda para matutunan ang pag-aalaga ng mga pananim? One of the reason, yes. Pero may isa pang malaking dahilan kung bakit ako nakatira sa inyo. Nagtatago ka sa babaeng nabuntis mo? What? Where did you get that idea? I've just heard somewhere. Tipid niyang sagot habang inaalala ang mga kwento ni Alfonso sa kanya. Yung babaeng galing sa bar na sinasabi niyang nabuntis ko siya? I thought you have this mantra not to listen to gossip. Noong pa naman ay malikot ka na talaga sa babae, Leon. What else is new? Isang buntong hininga naman ang pinakawalan niya. Kaiiwas niya noon na mahulog ang loob niya kay Carla. Ngayon ay nahihirapan siyang i-build up ang sarili dito. Unang-una, gumagamit ako ng protection kapag may ginagalaw akong babae. Pangalawa, kahit lasing ako alam ko kung anong ginagawa ko. Whatever, wala akong pinagtataguan kaya nandito. Wala na akong nakatalik na babae sa loob ng halos 2 taon. Tinapunan niya na matamis ng ngiti si Carla. Napagod ka na o nagkaroon ka na ng hormonal imbalance? Isang malutong na halakak naman ang pinakawalan niya. Hormonal imbalance? I'm not even in the 30s. I can assure you, I'm healthy as a ball, sweetheart. Kaya ko pang mag3 rounds sa isang gabi lang. Gusto mong patunayan ko?
Umirap naman si Carla na mas lalo niyang ikinangiti rito. Mabait man ito o nagsusungit ay walang ipinagkaiba. She has mesmerizing eyes and cherry lips. Sinagot ko lang naman ang tanong mo. And to answer your another questions, nandito ako dahil sa usapan ng ating mga ama na magpapakasal tayong dalawa. Gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa nag-iisang prinsesa ng mga Sullivan. Hindi nga ako magpapakasal sa'yo. You are my fiancé and that's final. I am here to claim you as my future wife. Ganoon ba? Kahit anong gawin ko, gusto mo pa rin akong pakasalan? Isang pilyang ngiti naman ang sumilay sa labi nito na gusto niyang katakutan. Pumapayag ka na? Sure. Catch me if you can. Huli nitong wika bago bumaba ng sasakyan.